Kabanata 491. Bakit hindi siya sinamahan ng anak ni Mary dito para magpagamot? Sa linyang iyon ng pag-iisip, nagsalubong ng malalim ang mga kilay ni Erisa habang nalilito siya. Nasa police station siya, maikling sagot ni Tim. Iniwas ni Benjamin ang kanyang tingin sa bata bago siya sumenyas kay Ethan na kakausapin siya ng pribado. Nagawa mo na ba lahat ng arrangement doon? Bilang tugon, tumungo si Ethan. Oo, nasa lugar na ang lahat. Hindi siya papakawalan ng ganoon kadali. Tumungo si Benjamin bilang pagsang-ayon, malamig at nagbabawal ang kanyang nakakaakit na mukha. Bantayan siyang mabuti at huwag hayaang makalabas siya. Naiintindihan mo, Mr. Graham. Sagot naman ni Ethan. Maingat niyang ginawa ang lahat ng mga pag-aayos, kaya hindi posibleng makalabas si Raphael sa kulungan sa mga susunod na taon. Samantala, tinitigan lang sila ni Bradley at tahimik na nakinig ng hindi nagpapalam. Don't tell me si Mr. Graham ang nagpakulong sa tiyuhin ni Tim. Si Erisa, sa kabilang banda, ay ganap na walang alam sa sitwasyon. Dahil ang taong pinag-uusapan ay anak ni Mary, nag-aalala siyang nagtanong, bakit siya nasa istasyon ng pulis. Gayunpaman, tinikom ni Tim ang kanyang mga lobby at pinananatiling walang imek. Ayaw niyang malaman ito na pinilit siya ni Raphael. Nang makitang walang sinasabi ang kanyang anak, hindi na itinuloy ni Erisa ang bagay na iyon. Napasulyap siya kay Benjamin, pakiramdam niya ay may alam ito. Pagkatapos ay nagpa siyang tanungin siya tungkol dito mamaya. Ilang sandali pa, lumabas si Mary pagkatapos ng kanyang pagsusuri. Nagmamadaling lumapit si Tim para alalayan siya. Kumusta, Madam Mary? Check up lang iyon, kaya hindi masakit. Paninigurado ni Mary. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Tim. Pagkatapos ay lumabas si Sean sa silid ng pagsusulit at hinatid si Mary para sa iba pang mga pagsusulit. Sumama ang buong grupo ng mga tao. 5 magkakaibang pagsusuri ang ginawa ni Mary bago siya pinayagan ni Sean na bumalik at magpahinga. Sina Benjamin, Ethan, at Bradley ay sumama kay Sean para talakayin ang kalagayan ni Mary habang hinihila ni Erisa si Mary pabalik sa silid ng ospital kasama ang mga bata. Saan kayong lahat tutuloy ngayong gabi, Isa? Nag-atubili si Mary na manatili si Erisa sa ospital dahil medyo gabi na noon. Malamang sa isang hotel sila tutuloy, pero dito ako mag-stay ngayong gabi para alagaan ka, Madam Mary, sagot ni Erisa. Nang marinig iyon, ikinaway ni Mary ang isang dismissive na kamay. Hindi, okay lang. May mga doktor at nurse dito, kaya walang magawa kahit mag-stay ka. Bumalik ka at magpahinga ng mabuti. Tsaka kakagaling mo lang din. Huwag mo nang pagurin ang iyong sarili muli. Hindi nakakapagod na alagaan ka. Kahit umalis ako, mag-aalala ako. Also, Tim wants to stay to keep you company, so it's all the more vital that I stay, paliwanag ni Erisa. Hindi maaaring umalis si Tim sa kanila at iwanan si Mary sa ospital ng mag-isa. Hindi talaga kaya ni Erisa ang sarili na gawin iyon. Kaya naman, nagpa siyang sumunod at makisama rin kay Mary. Nahanap na niya ang kanyang anak sa wakas, kaya nanabik siyang magkaroon ng higit pang pakikipag-ugnayan sa kanya. Ibalik mo si Tim para magpahinga. Giit ni Mary, hindi ako aalis, Lola. Gusto kitang makasama. Hinawakan ni Tim ang kamay ni Mary, matigas na tumatangging umalis. Dahil doon, napabuntong hininga si Mary. Hindi ko sinusubukang ibigay sa iyo ang bot. Kaya lang buong araw mo akong nakasama ng walang pahinga. Bumalik ka sa kanila at magpahinga ng mabuti. Pagkatapos, maaari kang bumalik bukas para samahan ako. Hinaplos niya ang mukha nito na may halong lungkot. Lola, makakapagpahinga din po ako sa ospital. Ayokong makipaghiwalay sa'yo. Si Tim ay nanatiling matigas, at ang kanyang mga mata ay namula pa nga. Nang masunyapan iyon, hinaplos ni Mary ang kanyang ulo sa pagkabalisa. Sige, hindi na tayo maghihiwalay nun. Pwede kang manatili sa ospital para makasama ako. Iyon nga ang inaasahan ni Erisa, at natutuwa siyang makita ang kanyang anak na nagpapakita ng gayong magiliw na pagmamahal kay Mary. Hinailan niya si Mary pabalik sa silid ng ospital bago pumasok sa banyo at kumuha ng palanggana ng maligamgam na tubig para panasan ni Mary ang kanyang mukha. Hindi na yata ako magpapaligaw sa iyo ngayon, Madam Mary. Bibigyan kita ng panasan. Gusto ni Mary na gawin ito sa kanyang sarili, ngunit hindi ito pinayagan ni Erisa. Katotohanan, si Mary ay naantig nang makitang hindi siya tutol sa kanyang ngunit sa halip ay napakahusay. Salamat, Isa. Huwag mong banggitin. Nakangiting sagot ni Erisa. Pagkatapos, lumingon siya at sinabi kay Tim,
Sweetheart, you should go and have a shower, too. Gagawin ko, Miss York. Gustong kunin ni Tim ang tungkuling panasa ng mukha ni Mary, ngunit itinulak siya ni Erisa. Kaya ko naman, maligo ka na, dali. Hindi ka pwedeng matulog ng late dahil bata ka pa. Nag-wave ng kamay si Mary, senyales kay Tim na pumunta na at maligo. Bilasan mo at umalis ka na. Saka lamang tumuloy si Tim sa banyo. Kasunod nito, pinalibutan ni Gavin at ng iba pang mga bata si Erisa. Kailangan mo ba ng tulong, Mommy? Kabanata 472. Nakangiting umiling si Erisa at itinaboy ang mga bata para hindi maging awkward si Mary. Hindi, ayos lang. Pumunta at umupo sa gilid. Mapapahiya mo si Madam Mary sa pagtingin mo rito. Nang marinig iyon ni Mary ay humagalpak siya ng tawa. Nakita mo, sinabi ko sa iyo na hayaan mo akong gawin ito sa aking sarili. Mahina ka pa, kaya mas mabuting gawin ko na. Dito, tumalikod ka para mapunasan ko ang likod mo. Si Erisa ay dating voluntaryo at pupunta sa isang retirement home para alagaan ang mga matatanda. Dahil doon, napakahusay niya sa pag-aalaga kay Mary. Inurasan ang kanyang matinding pasensya ng walang anumang pahiwatig ng pagkainip, napangiti si Mary sa kaluwagan. Salamat sa pagpunta mo sa ganoong problema para sa akin, Isa. Huwag kang magsalita ng ganyan, Madam Mary. O ayaw mo ba akong maging kamag-anak? Pang-aasar ni Erisa, syempre hindi. Gustong-gusto kong maging kamag-anak kita. Napakabait mo. Naantig si Mary, at ang kanyang mga mata ay naging pulang-pula. Nagpalit si Erisa ng palanggana ng tubig at nagpatuloy sa pagpupunas kay Mary. Siya ay nagpakita ng walang tanda ng paghamak, sa halip, siya ay lubhang mislan, ang kanyang mga galaw ay banayad. If we'll speak of kindheartedness, you're far above me, Madam Mary. Kung hindi dahil inuwi mo si Tim noon, hindi siya makakaligtas hanggang ngayon, salamat po. Malamang na mahirap para sa iyo. Sa buong taon, mamaha sa kanya ang labas na pasasalamat habang nakatingin sa puting buhok na ginang. Matanda na siya noon, ngunit kinuha pa rin niya ang isang bata upang palakihin. Mahirap siguro para sa kanya. Hindi kami nahirapang palakihin si Tim. Salamat sa kanya, ang aming mga araw ay napuno ng labas na kagalakan. Gayunpaman, napilitan siyang mamuhay ng mahirap sa amin. Nang makitang masama ang loob ni Mary para kay Tim, inaliw siya ni Erisa, sa pagsasabing, mabuti na lang na maranasan niya ang ilang hirap noong bata pa siya. Doon lang siya magiging mas mature at masigasig paglaki niya. Ang mga karanasang iyon ay nakatulong sa paghubog sa kanya. Dahil doon, tumango si Mary na nakangiti. Maya-maya lang, pumasok si Benjamin, only to see that Erisa was wiping Mary down. Sabay-sabay, napahawak siya sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Nang makita siya ni Erisa, winigaywi niya ang isang dismissive na kamay. Lumabas ka muna. Isinara ni Benjamin ang pinto at sinenyasan si Ethan. Hindi ka ba naghanap ng caregiver? Ginawa ko, ngunit wala akong nakitang angkop, matapat na ulat ni Ethan. Kumunat ang noo ni Benjamin sa sagot niya. Bilasan mo at humanap ka. Hindi niya siguro kayang alagaan si Mary ng mag-isa. Hey, may nag-aalala kay Erisa. Sinilip ni Ethan si Benjamin at ngumisi. Sa turn, pinandilatan siya ni Benjamin. Bilasan mo at umalis ka na. Naiintindihan. Nagmamadaling pumunta si Ethan para maghanap ng tagapag-alaga, at tinaasan pa niya ang sweldo. Pagkaraan ng ilang sandali, naalala ni Benjamin na ang mga bata ay nasa silid, at ang kanyang mga kilay ay napakunot ng malalim. Tinawagan niya si Gavin at inutusan silang lumabas. Mabuting Panginoon, isa pa yang babaeng yan. Pinupunasan niya si Mary, ngunit pinayagan niya ang mga bata na naroon. Bakit mo kami pinatawag? Tumayo si Gavin sa harap ni Benjamin. Habang pinagmamasdan ng 5 magkakapatid, itinuro ni Benjamin, sa hinaharap, lahat kayo ay kailangang lumabas kapag nagpapapunas si Mary. Naiintindihan mo ba ako? Ang 5 bata ay may inosenteng ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi kami sumilip. Kahit na, kailangan mong umalis sa silid. Giit ni Benjamin. Kahit gaano pa katanda si Mary, babae pa rin siya, kaya mapapahiya pa rin siya. Kaya naman, hindi nararapat na naruroon sila. Kinagat ni Zachary ang kanyang mga lobby at sumagot, hindi kami pinaalis ni Mommy, walang pakialam ang mommy mo. Pagtingin sa kanya, idinagdag ni Benjamin, sinusunod mo ba ang utos ng mommy mo sa liham? Siyempre naman. Ipinagmamalaki ni Zachary ang kanyang dibdib. Naglapat ang mga lobby ni Benjamin sa manipis na linya. Dinala niya sila sa bench sa gilid at naupo.
Nasaan si Tim? Naligo na siya, sagot ni Gavin. Tumango si Benjamin bilang pagsang-ayon. Mamaya, bumalik kayong lahat sa hotel kasama ang mami mo para makapagpahinga. Mananatili ako rito, pero sinabi lang ni mami kay Madam Mary na dito siya magdamag. Sumingit si Gavin. Kakausapin ko siya saglit. Sa totoo lang, ayaw ni Benjamin na manatili si Erisa. Kagagaling lang niya, baka hindi kayanin ng katawan niya kung magdamag siyang mag-aalaga kay Mary. Nang matapos na panasa ni Erisa si Mary ay tapos na rin mag-shower si Tim at lumabas na. Kaya, dinala niya ang maruming tubig upang maalis ito. Sa sandaling nakita niyang nilaban na ng kanyang anak ang suot nitong damit ay natigilan siya sandali. At the same time, naaawa siyang makitang independent siya sa murang edad. Totoo nga, ang mga batang pinalaki sa kahirapan ay mature na lampas sa kanilang edad. Kabanata 473. Oras na para bumalik ka, Miss York. Ako na ang maglalaban ng damit ni Lola. Pumunta si Tim sa pintuan ng banyo, gustong kunin ang gawaing paglalaban ng mga damit ni Mary. Hindi ako aalis, I'll be stay to keep your both company tonight. At saka ako maglalaban ng damit ni Madam Mary. You go out and keep her company instead, nakangiting sagot ni Erisa. Kinagat ni Tim ang pangibabang lobby, hindi sigurado kung ano ang sasabihin nang makitang naglalaba pa siya ng damit. Bahagyang lumingon si Erisa at tumingin sa kanya. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Nang magtama ang kanyang mga mata sa mataimtim na titig nito, umiling si Tim. Sweetheart, bilasan mo na at matulog ka na. Kailangang matulog ng maaga ang mga bata para tumangkad at lumakas. Magpapahinga din ako kapag natapos ko na ang lahat ng ito. Malumanay na udyok ni Erisa para hindi na siya mag-aksaya ng oras dito sa kanya. Halika dito, Tim. May sasabihin ako sa'yo. Nang marinig ang sigaw ni Mary mula sa banyo, yumuko si Erisa at sumingit. Bakit hindi mo muna ilagay iyan sa back burner, Madam Mary? Gabi na ngayon. Nag-aalala siyang baka maapektuhan nito ang tulog ni Tim, kaya naramdaman niyang mas mabuting mag-usap sila sa ibang araw. Napatingin si Mary sa kanya. Sa ikalawang pag-iisip, naramdaman din niya na mas mahusay na makipag-usap sa ibang pagkakataon. Sa eksaktong pagkakataong iyon, pumasok si Benjamin kasama ang mga bata. Gabi na, kaya bumalik ka na at magpahinga. Kailangan ding magpahinga ni Mary. Sabi niya kay Erisa, habang nakatitig sa kanya ang mga mata, sinabi ni Erisa, dito ako mamamalagi ngayong gabi. Sabay-sabay na sumimangot ang mukha ni Benjamin. Sinenyasan niya itong lumabas. Nang makitang lumabas na siya, naisip ni Erisa na baka may gusto siyang sabihin sa kanya, kaya hinugasan niya ang bula sa kanyang mga kamay bago lumabas din. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Ibalik mo ang mga bata para magpahinga. Dito ako magstay ngayong gabi, kaya huwag kang mag-alala. Tinitigan siya ng masama ni Benjamin. Samantala, taas-baba naman ang tingin ni Erisa sa lalaki. Isang araw at isang gabi kang hindi nagpapahinga, hindi ba? Si Benjamin ay abala sa paghahanap sa kanilang anak kagabi bago ito nagmamadaling bumalik sa Delmore sa maghapon, kaya hindi siya nakapagpahinga. Sa kanyang sinabi, itinaas ni Benjamin ang isang kilay at humakbang palapit sa kanya, ang agwat sa pagitan nila ay napakababa na naamoy niya ang nakakaakit na amoy nito. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Paano mo nalaman iyon? Pagsalubong sa itim na mga mata ng lalaki, napalunok si Erisa, napalitan ng tingin. Ninakawan niya ng silip ang gwapong mukha ni Benjamin. Tumagilid si Benjamin, nakakapaso ang tingin. Pulang-pula ang mukha ni Erisa. Di ba sabi mo hinahanap mo ang anak natin kagabi? Tapos, hindi mo sinasabing hindi ka natulog. Si Benjamin ay patuloy na nakatitig sa kanya ng mataman, ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nakataas. Well, hindi pa rin siya umaamin, ha? Napuyat ka rin kagabi. Anong ginagawa mo? Huminga ng mahina si Erisa, hinahanap ko rin ang anak natin. Humalaklak si Benjamin, na naging sanhi ng kahihiyang bamalat kay Erisa. Hindi mo ba ako sinundan? Itinaas ni Benjamin ang kanyang baba, ang kanyang tingin ay madilim na parang gabi. Sa tanong niya, nabulunan si Erisa. Oh Diyos, alam niya. Ako ang sumusunod sa utos ng anak ko, hindi ikaw. Nakakunot ang noo, kinurot ni Benjamin ang kanyang mukha gamit ang mahaba at payat niyang mga daliri. Ibalik ang mga bata para magpahinga. Sinulyapan siya ni Erisa, at iginiit, gusto kong manatili at makasama si Tim. Walang nagmamadali, kakausapin ko siya. Hindi ka na ba mag-aalala tungkol kay Gavin at sa iba pa? Nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin. Sa kabaligtaran, nagulat si Erisa.
Pagkadating lahat ng atensyon niya ay kay Tim, kaya napabayan niya ang 5 pa niyang anak. Inutusan kanilang bantayan, hindi ba? Ako, biglang naging matigas ang ugali ni Benjamin. Bumalik ka at magpahinga, o gusto mong i-escort kita ng mga bodyguard. Natigilan si Erisa, hindi ka rin natulog, pero natulog ako maghapon. Kayang-kaya ng katawan ko kahit hindi ako makatulog ng ilang araw at gabi. Kaya mo rin ba gawin? Tumango si Benjamin. Dahil doon ay napaawang ang lobby ni Erisa. Bumalik ka at matulog ka ng mahimbing. Huwag mag-alala ang mga bata sa iyo. Bahagyang malumanay ang boses ni Benjamin noon. Sumulyap sa kanya, umawat si Erisa. Sige, kung ganoon, babalik ako. Gayunpaman, kailangan ko munang maglaban ng damit ni Madam Mary. Muling nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin. Maya-maya ay darating ang tagapag-alaga, kaya hindi mo na kailangang gawin iyon. Nag-hire ka ng caregiver. Hindi inaasahan ni Erisa na sobrang thoughtful niya kaya naisipan pa niyang kumuha ng caregiver para kay Mary. Kabanata 474. Oo, sabi ni Ethan, dadating na ang caregiver mamaya. Iwanan mo na lang ang mga damit na hindi nalaban, at siya na ang bahala pagdating niya, casual na sagot ni Benjamin. O sige, tatapusin ko na bago umalis. Nang pumasok si Erisa at nakitang nandoon ang lahat ng kanyang mga anak, mamalat sa kanya ang kasiyahan. Hindi niya naramdaman ang kahit katiting na pagod. Bilisan mo at bumalik ka na para magpahinga, Isa. Iwanan mo na lang muna ang mga damit. Lalaban ko na lang sila bukas. Sa huli, masama ang pakiramdam ni Mary sa pag-aalala sa kanya. Tapos na ako, Madam Mary. Tatagal na lang ng ilang minuto. Magpahinga ka muna. Ngumiti si Erisa sa kanya bago pumasok sa washroom at naglaban ng damit. Pagkatapos, isinabit niya ang mga ito upang matuyo. Pagkatapos lamang niyang gawin ang lahat ng iyon ay umalis siya at nagpaalam kay Mary. Madam Mary, babalik na po ako para magpahinga. Kung may kailangan ka sa gabi, sabihin mo lang kay Benjamin. Sige, huwag mo na akong alalahanin. Bilisan mo at bumalik ka na para magpahinga. Matutulog din ako maya-maya, kaya wala na akong kakailanganin. Sa totoo lang, medyo pagod na si Mary noon. Tumango si Erisa, lumapit kay Tim at tumabi sa kanya. Sweetheart, samahan mo akong magpahinga, okay. Nako, umiling si Tim at sumugod kay Mary. Isang mahinang buntong hininga, ngumiti si Erisa at malumanay na tiniyak, huwag kang matakot. Hindi kita aalisin, aalis na ako. Samahan mo si Madam Mary ngayong gabi at magpahinga ng mabuti. Tinitigan siya ni Tim, hindi sigurado kung babalik siya sa Delmore o sa ibang lugar. Alis na ako, sweetheart. Babalik ako bukas, bye. Nagpaalam si Erisa sa kanyang anak sa malumanay na boses bago niya ibalik si Gavin at ang iba pa. Bye, Tim. Magpahinga ka ng mabuti. Babalik kami bukas para makipaglaro sa iyo. Bye, Tim. See you bukas. Nagpaalam ang 5 bata kina Tim at Mary bago sila umalis kasama si Erisa. Magpahinga ka muna, sabi ni Benjamin bago niya makita si Erisa at ang mga bata sa labas. Nang makita ni Erisa na naroon pa rin si Bradley, tinawag niya ito, follow us back to rest, Bradley. Si Benjamin ang aasikasuhin dito. Sa pag-aaral sa kanila, tumango si Bradley bilang pagsang-ayon. Okay, sa pagkakataong iyon, nilaibat ni Benjamin ang tingin sa lalaki. Benjamin, bantayan mo ang kalagayan nila simula nang tumira ka. Tawagan mo ako kung meron, paalala ni Erisa. Bilang tugon, tumango si Benjamin. Huwag kang mag-alala, hahawakan ko ang lahat ng perpekto. Pagdating nila sa ibaba, binuhat niya ang mga bata sa kotse. Matulog ka na ng maaga kapag nakabalik na kayong lahat. Tumango si Erisa. Yumuko siya para sumakay sa kotse nang may bigla siyang naalala. Hinailan niya ang lalaki sa gilid. Bakit nasa police station ang tito ni Tim? Alam mo ba ang dahilan? Sa tanong niya, kumislap ang tingin ni Benjamin. Huwag ka ng maraming tanong. Bumalik ka at magpahinga, dali. Tiningnan siya ni Erisa nang nakakunot ang noo. Sa tingin mo ba hindi ko sisiyasatin ang bagay na ito kung tumanggi kang sabihin sa akin? Nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin, at tinitigan siya nito. Nakagawa siya ng karahasan sa tahanan, kaya nagsampa si Tim ng ulat sa pulisya at ipinaaresto siya. Hindi kailanman inaasahan ang ganoong dahilan, si Erisa ay nabigla sa kaibuturan. Sino ang biktima? Galit na tanong niya, si Madam Mary ba o ang anak ko? Naging malamig ang ekspresyon ng mukha ni Benjamin. Parehong hindi pinaligtas, sabay-sabay na nagsalubong ang mga kilay ni Erisa, at ang kanyang puso ay namilipit sa matinding paghihirap.
So, lumaki ang anak ko sa ganoong environment. Ang malalim na pagkakasala at dalamhati ang bumalat sa kanya. Nasa akin na ang lahat ng ito dahil hindi ko naalala na may anak pa pala ako. Kung nakabalik lang sana ako ng mas maaga. Kung gayon, hahanapin ko sana siya ng mas maaga, at hindi na sana siya magdusa ng husto. Nang makitang sinisisi na naman niya ang sarili, hinaplos ni Benjamin ang kanyang buhok. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Bumalik ka kanina. Tumingin sa kanya si Erisa, kung saan itinaas ng baba ng lalaki ang direksyon ng sasakyan, na nagpapaalala sa kanya na naghihintay sa kanya ang mga bata. Sa pagbubuo ng sarili, hinimok ni Erisa, tandaan na magpahinga din sa ospital. Gagawin. Ngumiti si Benjamin sa kanya. Binigyan siya ni Erisa ng huling tingin bago siya umikot para pumasok sa sasakyan. Hindi niya napansin na hinawakan ni Benjamin ang kamay niya at bumagsak sa lalaki. Pumulupot ang isang braso sa kanyang baywang, mapusok siyang hinalikan ni Benjamin. Pagkatapos nito, kinurot niya ang kanyang mukha at nagpahayag ng dominanteng, matulog ka ng mahimbing kapag bumalik ka. Huwag mong hayaang gumala ang isip mo. Namula si Erisa hanggang sa dulo ng tenga, nag-aalab ang pisngi. Kabanata 475. Okay, mabilis na pumasok si Erisa sa sasakyan, lalo lang siyang nahiya nang sinalubong siya ng 5 pares ng mata. Inatasan silang ihatid sila pabalik sa hotel, tumalikod si Ethan at pinaalalahanan si Erisa, sit tight, Miss York. Alis na tayo. Paglipat ng tingin sa kanya, tumango si Erisa. Nang makita niya itong nagpipigil ng ngiti, bahagyang umubo ito at tumingin sa labas ng bintana. Nasa labas mismo ang matangkad at matatag na figure ni Benjamin, na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Miss York, may mga resting lounge sa ospital, kaya hindi mo kailangang mag-alala na si Mr. Graham ay walang mapagpahingahan. Habang lumalayo ang boses ni Ethan mula sa harapan, ang kahihiyan ay bumalat kay Erisa. I see, bulong niya. Samantala, ang 5 bata ay nagkatinginan na may amusement sa kanilang mga mata. Nahihiya si Mommy, bulong ni Jasper. Napakapula ng mukha ni Mommy. Tumango si Oliver. Namumula din ang tenga ni Mommy, dagdag ni Jessie. Bagamat lahat sila ay nag-uusap sa pananahimik na tono, naririnig pa rin sila ni Erisa ng malakas at malinaw. Napasulyap siya sa balikat niya at inilibot ang tingin sa kanilang lahat. Ang 5 bata ay pawang nakangisi mula tenga hanggang tenga. Lumapit siya at ginulo ang buhok nila. Anong nakakatawa? Agad namang humadjejek silang 5. Mommy, ang iyong relasyon ni Mr. Graham ay talagang mabilis na umuunlad. Si Jasper ay isang mabilis na pag-iisip, at siya ay ngumiti ng nagmumungkahi. Sa pagkakataong iyon ay kumaibat ang sulok ng bibig ni Erisa. Inaantok na ba kayo? Umiling ang 5 maliliit na bata. Tumabi si Jessie at niyakap siya. Inaantok ka na ba, Mommy? Hindi. Tutal, marami siyang natulog noong araw na iyon. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang 5 anak at nagkomento, wala man lang kayong sinabi sa akin bago pumunta rito. Nagtawanan ang 5 bata. Mommy, si Daddy ang nagpaalam sa amin. Kasama mo siya noon, kaya akala namin alam mo na. Pag-amin ni Gavin. Eksakto. Pero hindi namin naisip na may sakit ka. Pinananatili kami ni Mr. Graham sa dilim at hindi huminga ng isang salita tungkol dito sa amin. Kung alam lang namin na may sakit ka, hindi sana kami nagpunta dito ng ganito kabilas. Sigaw ni Zachary. Ngumuso, napasandal si Erisa sa upuan at itinapon silang lahat ng patagilid na sulyap. Anong sinabi mo kay Tim? Mommy, alam na alam ni Tim na nanay kanya. Sinabi sa kanya ni Daddy ang tungkol dito kanina. Sinabi rin namin sa kanya na magkapatid kami, yungol ni Gavin na natatakot na magalit. Maingat niyang ninakawan siya ng tingin, na nagpatuloy lamang nang makitang wala siya sa hydrogen, gayunpaman, hindi namin sinabi sa kanya kung paano siya nahiwalay sa amin noon. Hinaplos ang kanyang ulo, pinuri ni Erisa sa malumanay na boses, magaling ka, sweetheart. Itinagilid ni Zachary ang ulo at tumingin sa kanya. Mommy, sabihin natin sa kanya ang dahilan sa lalong madaling panahon. Kung hindi, magpapatuloy ang hindi pagkakaunawaan niya sa iyo. May sinabi ba siya sa inyong lahat? Tanong ni Erisa sa mga bata. Bilang tugon, umiling silang 5. Wala siyang sinabi, pero ramdam namin na may hindi pagkakaunawaan siya. Kumpiyansa na sabi ni Oliver, hinihimas ang kanyang salamin. Mommy, napagkamalan niya siguro na hindi namin siya gusto at iniwan siya. Ipinahayag din ni Jessie ang kanyang damdamin. Nang marinig iyon ni Erisa, biglang bumilis ang tibok ng puso niya.
Maaari rin niyang isipin ang lahat ng iyon, ngunit nang ito ay nanggaling sa kanyang mga anak, ang kanyang puso ay nakaramdam ng labas na bigat. Alam ko, hindi niya kayang ipaliwanag ang mga bagay-bagay kay Tim, ni hindi niya alam kung paniniwalaan niya ito pagkatapos malaman ang tungkol sa katotohanan. Napabuntong hininga siya, hinawakan ni Jasper ang kamay niya. Huwag kang mag-alala, Mami. Maiintindihan niya na hindi mo siya sinasadyang iwan pagkatapos niyang sabihin ang totoo. Tumango si Erisa, sabi ng daddy mo kakausapin daw siya. Speaking of that, medyo nag-aalala siya na baka takutin ni Benjamin si Tim. Dali-dali niyang tinawagan ang lalaki. Ilang segundo lang tumunog ang ringtone bago sinagot ang tawag. Hello, Benjamin, bantayan mo ang tono mo kapag kausap mo si Tim. Huwag mo siyang takutin. Humalaklak ang lalaki sa kabilang dulo ng telepono. Hindi siya kasing fragile gaya ng iniisip mo. Sa kanyang sinabi, saglit na natigilan si Erisa. But then, hindi rin siguro siya kasing lakas ng iniisip niya. Kabanata 496. Huwag kang mag-alala dyan. Nakarating ka na ba sa hotel? Malalim na boses ni Benjamin ang umalangaw mula sa kabilang dulo ng telepono. Sumilip si Erisa sa bintana ng sasakyan, buti na lang nasa daan pa rin sila. Hindi. Sige, kung ganoon. Ibababa ko na ang tawag kung wala ng iba. Huminto sandali, idinagdag ni Benjamin, may conference call ako. Nakikita ko. With that, no choice si Erisa kundi ibaba ang tawag. Mga 10 minuto lang ay nakarating na sila sa hotel. Isang kwarto na ang nakalaan para sa kanila, at hinakay sila ni Ethan hanggang sa suite. Magpahinga ka muna, Miss York. Tumango si Erisa. Nagtrabaho ka rin ng husto, kaya magpahinga ka ng maaga. Ngumiti si Ethan sa kanya. Oo naman. Kinailangan pa niyang bumalik sa ospital, ngunit umalis lamang siya pagkatapos magpaalam sa 5 bata. Bradley, nagsumikap ka rin, kaya magpahinga ka na. Sabi din ni Erisa kay Bradley. Okay. Tumango si Bradley bilang pagsang-ayon. Oo, Bradley. Dahil nahanap na namin si Tim, sabihin sa iba na pwede na silang huminto sa paghahanap, udyok ni Erisa. Nang marinig iyon, tumawa si Bradley. Nagawa ko na iyon. Tumango si Erisa bilang pagsang-ayon at hinimok, go and rest, quick. Kung meron pa, bukas na lang natin pag-usapan. Magandang gabi, sabi ni Bradley sa kanilang lahat. Magandang gabi, Mr. Hinton. Sagot ng 5 bata, bilasan mo at maligo ka na. Utos ni Erisa sa mga bata pagkasara ng pinto. Sumulyap sa kanya ang 5 bata at iminungkahi, Mami, mauna na po kayo. Mag-show shower kami pagkatapos mo. Shortling, Erisa remarked, may 2 banyo, kaya sabay tayong mag-shower. Pinag-aralan ng 5 bata ang kanilang paligid, nadiskubre na may banyo rin pala sa labas. Kung ganoon, gagamitin namin ang banyo sa labas habang naliligo ka sa banyong en-suite, Mami. Okay. Sinundan ni Erisa ang mga bata sa banyo at tinulungan silang ayusin ang temperatura ng tubig bago siya tumuloy sa banyo sa master bedroom para maligo. Samantala, naghintay si Benjamin hanggang sa makatulog si Mary bago niya hiniling kay Tim na lumabas kasama niya. Inipit ni Tim ang mga saplot sa paligid ni Mary bago siya umikot at lumabas ng silid. Tinanong mo ako, Mr. Graham. Tinitigan ni Tim si Benjamin, hindi masaya o galit, mahinahon ang boses. Iniwas ni Benjamin ang tingin sa kanya at tinapik siya sa ulo. Pagkatapos, dinala siya sa katabing silid sa mga balikat. Sa katabing kwarto tayo mag-usap. Tinitigan ng lalaki, sinundan siya ni Tim sa katabing silid na may gusali ng pangamba sa loob niya. Iniisip ko kung ano ang gusto niyang sabihin sa akin. Pumunta si Benjamin sa sopa at umupo. Nang makitang medyo kinakabahan si Tim, kinuha niya ang huli para maupo sa tabi niya. Kumain ka na. Nagdala ng hapunan si Ethan nang bumalik siya kanina. Kumuha si Benjamin ng 1 piraso ng pakpak ng manok para kay Tim. Napalunok, umiling si Tim. Hindi ako nagugutom. Matagal siyang tinitigan ni Benjamin bago nagtanong, gusto mo bang pakainin kita? Habang sinasabi iyon ay dinala niya ito sa bibig ni Tim. Natulala, nakuha lang ito ni Tim sa lalaki. Ibinaba niya ang ulo at kinain ang pakpak ng manok. Ito ay napakabango at masarap. Habang inaalala niya si Mary sa katabing silid, nawala ang kanyang gana, dahil nakonsensya siya na parang kumakain siya sa likuran niya. Hinaplos ni Benjamin ang kanyang ulo at nagtanong, maganda ba ito? Napaawang ang lobby ni Tim. Maya-maya, tumango siya ng matapat. Oo, kung ganoon, bakit hindi ka na kumakain? Nagtaas ng kilay si Benjamin.
Pagnanakaw ng sulyap sa lalaki, isinubsob ni Tim ang kanyang ulo. Pwede ba akong magtabi para kay Lola? Tumibok ang puso ni Benjamin, at sari-saring damdamin ang namuo sa loob niya. Hindi masarap ang lasa kapag malamig, kaya kainin mo. Paggising ng lola mo bukas, ako na. May bumili nito para sa kanya. Nakagat ni Tim ang lobby bago sumulyap sa pakpak ng manok sa kanyang kamay. At the end of the day, bata pa siya, kaya hindi siya palaban sa tukso ng pagkain. Salamat, Mr. Graham. Sa kanyang address, hindi mahahalata ang tingin ni Benjamin. Well, natatakot ako na baka hindi niya ako mapapalitan ng ganoon kadali. Malambing ang tingin sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng maliit na batang lalaki na kumakain ng pakpak ng manok. Pagkatapos ng ilang kagat, lumingon si Tim at tumingin sa lalaki. May isa pa, Mr. Graham. Humiga si Benjamin at sumandal sa sofa. Ayoko, kaya mong tapusin ang lahat. Mamaya, may sasabihin ako sa'yo. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Tim. Ano ang gusto mong sabihin sa akin, Mr. Graham? Kabanata 497. Iniwas ni Benjamin ang tingin kay Tim. Mag-uusap tayo kapag tapos ka ng kumain. Saglit na nag-alinlangan si Tim bago siya nagpatuloy sa pagkain. Habang pinag-cross ni Benjamin ang kanyang mga paa, itinoon niya ang kanyang tingin sa maliit na bata at pinagmasdan siya. Nang maramdaman ang tingin ng lalaki, lumingon si Tim at tumingin. Sa sandaling magtama ang mga mata ng lalaki, muli niyang ibinaba ang ulo. Nag-iwas ng tingin si Benjamin at pinaglaruan ang phone niya, iniisip kung tulog na ba si Erisa. Sa hotel, katatapos lang mag-shower ni Erisa at balak nang itulugan ang mga bata sa kama nang marinig niya ang pag-unggol ng tiyan ni Jessie. Nagugutom ka ba? Marahan niyang kinurot ang pisngi ng batang babae. Bilang tugon, tumungo si Jessie. Oo, nagugutom na ako, Mommy. Sandali lang. O-order ako ng pagkain. Pagkatapos ay tinawagan ni Erisa ang kasambahay ng suite at nag-order ng ilang pagkain na ihahatid sa silid. Tuwang-tuwa ang 5 bata, at nagpalakpakan, yay! Naghahaponan tayo. Noong una, medyo masaya sila. Pagkatapos, naalala nila si Tim sa ospital at nakaramdam ng pagkakasala. Si Tim ay hindi nakakain sa ospital, ang hinaing ni Jasper na napabuntong hininga. Maaari nating hilingin sa mga bodyguard na magpadala ng pagkain. Mungkahi ni Gavin. Sa nakikitang pag-aalala ng mga bata kay Tim, labas na ikinatuwa ni Erisa. Tawagan ang daddy mo at pabili ng pagkain sa malapit. Mas magiging mabilis iyon. Sa oras na dumating ang mga bodyguard na may dalang pagkain, maaaring natulog na si Tim. Nang marinig iyon, nagpalitan ng tingin ang 5 bata. Si Zachary at ang iba ay ayaw tumawag kaya lahat sila ay ibinaling ang tingin kay Gavin. Sinaman sila ng tingin ni Gavin bago sumulyap kay Erisa. Bakit hindi mo gawin, Mommy? Nang maghiwalay kami sa ospital, naghalikan sina Daddy at Mommy. Kaya, kung si Mommy ang tatawag kay Daddy ngayon, hindi lang ito makakabuti sa kanilang relasyon, kundi papayag din si Daddy. Alam niyang hindi ugali ni Benjamin ang maghapunan, kaya maaaring hindi bibili ng hapunan ang lalaki para kay Tim kung tatawag siya dahil pakiramdam niya ay hindi malusog na kumain bago matulog sa gabi. Napatingin si Erisa sa mga bata at nakangiting umiling. Okay, ako na ang tatawag. Pagkatapos, habang sinasabi iyon, tinawagan niya si Benjamin. Hindi man lang tumunog ang ringtone bago damaloy sa kanyang tenga ang boses ng lalaki. Oo, ang baritonong boses na naglakbay sa telepono ay nag-strum sa kanyang eardrum na ikinagulat niya. Sa pag-aakalang maaaring may naririnig siya, inilayo niya ang telepono sa kanyang tainga. Nang makita niyang konektado na ang tawag ay ibinalik niya ito sa kanyang tainga. Sabihin mo, Erisa, napuno ng pagkataranta si Erisa. Bakit ang bilis mong sagutin ang tawag? Natahimik si Benjamin ng 1 minuto bago umamin, nasa kamay ko ang telepono nang may nakita akong papasok na tawag mula sa iyo. Sa pagkakataong iyon, mamaha kay Erisa ang libangan. Si Tim ay maaaring nagugutom sa oras na ito, kaya bumili siya ng pagkain malapit sa ospital bago siya matulog. Noong nasa ospital siya kanina, nakalimutan niya ang lahat ng iyon. Mas mahusay ang panunaw ng mga bata, kaya madali silang nagutom. Ibili mo rin siya ng gatas. Habang nakikinig si Benjamin sa mga utos niya, nabaling ang tingin niya kay Tim, na tahimik na kumakain. Malapit na siya. Puno, sandaling natigilan si Erisa bago bumungad sa kanya ang pagkaunawa. Bilhan mo siya ng pagkain. Dinala ito ni Ethan nang dumating siya ngayon, paliwanag ni Benjamin.
Nabalot ng sorpresa si Erisa na pumunta pa rin si Ethan sa ospital kahit na late na ang oras. Sige, kung ganoon, magpahinga ka ng mas maaga kapag natapos na kayong dalawa sa pagkain. Huwag kang masyadong matulog. Kung ikaw at ang mga bata ay nagugutom, umorder ng pagkain, pag-aalala ni Benjamin. Nagawa ko na at naghihintay na tayo ng pagkain. Okay, bulong ni Benjamin. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, hiniling ni Erisa, kumuha ng larawan ni Tim na kumakain at ipadala ito sa akin. Kasunod niyon ay umagos sa kanyang tenga ang tawa ni Benjamin. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Giving a cough. Erisa clarified, I only want to have a look at him. Wala itong kinalaman sa paniniwala sa iyo. Sandali lang. Binaba ni Benjamin ang telepono. Maya-maya, nakatanggap si Erisa ng picture ng profile ni Tim habang kumakain. Kitang-kita sa mukha niya ang pagmamahal, hinaplos niya ang imahe nito sa larawan. Tumagilid din ang 5 bata. Mukhang masarap, si Tim ay may pakpak ng manok. Bulalas ni Jessie, napalunok siya. Nang makita iyon, tumawa si Erisa. Gusto mo bang magkaroon ng pakpak ng manok? Kabanata 478. Tumango si Jessie, na nagpapahiwatig na gusto niya talagang magkaroon ng pakpak ng manok. Hinaplos ni Erisa ang kanyang ulo. Tignan natin kung meron mamaya. Kung wala na, o-order ulit tayo. Ay, si Jessie ay nasa buwan. Hindi nagtagal, tumunog ang doorbell. Mabilis na tumakbo si Zachary para buksan ang pinto. Sumilip siya sa peephole at binuksan na lang niya ang pinto ng matiyak na server iyon ng hotel. Dahil sa kanyang pag-iingat, ipinaalala ni Gavin, may mga bodyguard sa labas. Hehe, sanay na ako. Sinaman siya ng tingin ni Zachary bago binuksan ang pinto at pinayagan ang server na makapasok. Hello, miss, may chicken wings ba? Oo, binibigkas ng kasambahay ng sweet ang menu sa kanila habang bitbit ang pagkain sa hapagkainan. Mommy, may chicken wings. Dali, kumain ka na. Ang 5 bata ay pawang nasa ikapitong langit nang makita ang pagkain. Tinawag nilang lahat si Erisa. Kaya naman, lumapit si Erisa. Nang makita niya ang hapag ng pagkain para sa hapunan, nagpasalamat siya sa kasambahay. Nang makaalis na ang kasambahay saka siya nagsimulang magpista kasama ang mga bata. Para sa iyo ito, Gavin. Alok ni Zachary. Huwag mong kunin ang akin, Oliver. Saway ni Jasper. Hindi ko kinuha ang sa iyo. Hindi ba nandyan sa plato mo ang sa iyo? Kontra ni Oliver. Hehe, kinuha ko. Sumingit si Jessie. Lahat, itigil ang pagkuha ng lahat ng pagkain. Hindi pa kumakain si Mommy. Mag-o-order pa tayo kung kulang. Giit ni Gavin. Habang pinagmamasdan ni Erisa ang kanyang mga anak na naglalaro sa paligid, napuno siya ng kagalakan, at ipinakita niya ang ekspresyon ng indulhensya sa kanyang mukha. Kainin mo lang lahat kung gusto mo. Kakain lang ako ng konti. Kung nandito lang si Tim sa atin. Iniisip ko kung ano ang gusto niyang kainin. Sa pag-iisip na iyon, nagtanong si Erisa, mga sweethearts, naghapunan ba kayong lahat kasama si Tim? Oo, kasama namin siyang kumain sa ospital. Si Mr. Frank, Mr. Hinton, at Uncle Sean ay nagdala ng pagkain para sa atin pagkatapos nilang kumain sa labas, sagot ni Gavin. Tumango si Erisa bilang pagsang-ayon, nakatuon ang tingin niya sa 5 bata. Kung gayon, napansin ba ninyong lahat kung ano ang gusto niyang kainin? Sabay-sabay na nakita ang dalamhati sa mukha ng 5 bata. Mahilig siyang kumain ng karne, pabulong na sagot ni Zachary. Nang masilayan ni Erisa ang kanilang mga nababalisa na ekspresyon, agad niyang nahulaan ang dahilan. Bihira lang kumain ng karne si Tim, kaya natural na gusto niya ito. May iba pa ba? Mommy, mahilig din siyang kumain ng hipon. Kinain pa niya ang shells. Nagsalita si Jessie habang kumakain, dahilan para tumalsik ang pagkain sa kanyang bibig. Nagmamadaling umiwas si Jasper na naiinis. Huwag kang magsalita habang kumakain, Jessie. Tingnan mo, nagbubuga ka ng pagkain kung saan-saan. Kaagad, binigyan siya ni Jessie ng isang apologetic na ngiti. Pasensya na, hindi sinasadya. The instant she put on her coquettish act, napalunok si Jasper. Aba, pinapatawad na kita. Eto, para sa'yo ito. Inilapag ni Jasper ang buong plato ng mga tuhog na kontaminado ng kanyang laway sa kanyang harapan. Tuwang-tuwang nilabas ni Jessie ang kanyang dila. Samantala, napangiti naman si Erisa sa mga kalokohan nila. Kailan kayong lahat kumain? Hindi ba kayo nabusog sa hapunan, o lahat ba kayo ay kumain ng masyadong maaga kaya gutom na kayo ngayon? Nag-dinner kami bandang alas 6 o alas 7.
Napatingin si Zachary sa kanyang ina. Natatawang sagot ni Erisa, kumain din ako around that hour. Bilisan mo kumain. Kapag tapos ka na, pumunta at magsipilyo ng iyong ngipin bago matulog. Halos hating gabi na ngayon. Iyon ang pinakahuling natulog ng mga bata, kaya sinugod niya sila. Naiintindihan mo, Mommy, hindi rin nagpahuli ang 5 bata habang patuloy silang kumakain sa bilis ng kidlat. Pagkatapos, lahat sila ay nagtungo sa banyo upang magsipilyo ng kanilang mga ngipin bago humiga sa kama. Magandang gabi, Mommy, bati ni Gavin. Magandang gabi, Mommy. Segunda naman ni Zachary. Magandang gabi, Mommy. Sumunod naman si Oliver. Magandang gabi, Mommy. Sumunod naman si Jasper. Magandang gabi, Mommy. Huling pumunta si Jesse. Magandang gabi, mga sweethearts. Malumanay na sagot ni Erisa sabay yuko at hinalikan sila sa noo. Hindi na nakayanan ng mga bata ang antok sa oras na iyon at agad na nakatulog matapos ipikit ang kanilang mga mata. Hinubad ni Erisa ang mga saplot sa kanila at hinaplos ang kanilang mga mukha habang nakaupo sa gilid ng kama. Tunay nga, natutuwa siya na ang bait nilang lahat at hindi siya sinisisi sa pagpapabe sa kanila noong araw na iyon. Bumalik lang siya sa master bedroom para magpahinga ng mahimbing na sila. Kabanata 499. Sa ospital, pinunasan ni Tim ang kanyang bibig matapos ang kanyang hapunan. Pagharap kay Benjamin, naglakas loob siyang magtanong, Mr. Graham, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Sumulyap sa kanya, inabot sa kanya ni Benjamin ang gatas na gawa sa milk powder na binili lang ni Ethan. Inumin mo ito. Nang matanggap ito, naramdaman ni Tim na kakaiba ang lasa ng gatas pagkatapos ng unang subo. Nang makita niya kung paano imangot si Tim sa inumin, bahagyang ngumiti si Benjamin. Ayoko din. Gayunpaman, ito ay mabuti para sa iyo. Kaya uminom ka na. Matapos tingnan si Benjamin, ibinalik ni Tim ang kanyang tingin sa baso ng gatas. Sayang naman kung hindi ko tatapusin. Sa huli ay pinisil niya ang ilong at nilagok ang gatas na parang umiinom ng gamot. Sa maamong titig, gumamit si Benjamin ng paper towel para panasan ang bibig ng kanyang anak. Pagkatapos noon, nagsimula na siyang magpaliwanag sa nangyari. Nagtataka ka ba kung bakit nananatili si Gavin sa amin, samantalang ikaw ay mag-isa sa labas? Bumaba ang tingin, kinuyam ni Tim ang kanyang pantalon nang makaramdam siya ng pagpisil sa kanyang puso. Nang makita niya ang pagmumukha ni Tim, ginulo ni Benjamin ang buhok ng huli ng may simpatiya. Ako ang daddy mo, habang si Erisa ang mommy mo. Inulit ni Benjamin ang kanilang pagkakakilanlan kay Tim. At saka, mahal na mahal ka ng mommy mo. Napakagatlabi si Tim bilang tugon. Kahit na hindi siya umimik, ramdam ni Benjamin ang kalungkutan na namumuo sa kanyang kalooban. Tim, actually, ilang araw lang namin nalaman ang existence mo. Sa madaling salita, wala kaming ideya na umiral ka noon. Nakaramdam ng pag-aalinlangan, tumingin si Tim kay Benjamin nang hindi makapaniwala, paano ito posible? Sigurado akong iniwan mo ako dahil hindi mo ako gusto. Nang mapansin ni Benjamin ang malungkot na tingin sa mga mata ni Tim, naramdaman niya ang paninikip ng kanyang puso. No wonder napatili si Erisa sa harapan niya. Kahit ako ay nararamdaman kong uminit ang ilong ko. Pinipigilan ang bukol sa kanyang lalamunan, ipinagpatuloy ni Benjamin ang pagpapaliwanag, gusto ka namin, at walang gustong iwan ka. Hindi si Mommy ang nagtapon sa iyo, kaya huwag mo siyang sisihin o menas. Kung meron man, dapat ako ang sisihin mo. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka maghahirap doon sa loob ng maraming taon. Ako ang mamaygaw sa iyo. Kinusat ni Tim ang kanyang mga mata. Hindi naman sa ayaw nila sa akin o iniwan ako ni Mommy. Napabuntong hininga si Benjamin. Ang mommy mo ang may pinakamasama. Noong siya ay buntis, may sumabotahe sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakulong sa kanya sa isang liblib na lugar na naging dahilan upang magdusa siyang mag-isa ng walang pag-asang masagip. Sa pag-iisip kung paano nakakulong si Erisa sa kadiliman, hindi maiwasan ni Benjamin na makaramdam ng galit at pighati sa parehong oras. Nahuli ng salarin si Mommy dahil gusto niya akong pakasalan gamit ka. Pagkapanganak sa'yo ni Mommy, inilayo niya kayo ni Gavin. Sa mga oras na iyon, halos wala siyang malay. Bukod dito, siya ay hinarap ng higit na pinsala at itinapon sa isang lugar kung saan gumagala ang mga mabangis na hayop. Siya, kasama sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse ay halos mawalan ng buhay. Ang pinsala sa kanyang ulo ay nagresulta din sa pagkawala ng memorya. Kaya naman, hindi niya maalala na siya ay nagsilang ng 6 na sanggol.
Matapos kayong madala ni Gavin, si Gavin lang ang ibinalik dahil itinago ng babaeng iyon sa amin ang pag-iral mo. Hanggang sa bumalik ang mami mo para hanapin si Gavin ay nalantad ang nakaraan. Nang sinubukan silang saktan muli ng babaeng iyon, inaresto siya ng mga pulis. Kasunod nito, ginamit kanya para takutin si mami sa pagsasabi sa kanya na nasa kamay ka pa rin niya. Nang malaman ito ng mami mo, nalungkot siya at nahimiti sa gulat. Upang mahanap ka, gumala siya sa mga lansangan ng walang layunin, na iniisip na ang bawat batang walang tirahan ay maaaring ikaw. Kung mapabilang ka sa kanila, sisisihin niya ang sarili niya sa buhay. Sa lahat ng ito, nabuhay siya sa patuloy na takot na ikaw ay ibenta o mawala ang iyong buhay. Kahapon, bumuti lang ang pakiramdam niya pero buong gabi siyang nagpuyat para hanapin ka. Gayunpaman, nahimiti siyang muli ngayong umaga pagkatapos malaman na ikaw ay inabandona at maaaring hindi na matagpuan. Kabanata 500. Matapos tingnan si Tim, ang tono ni Benjamin ay parehong malungkot at puno ng sakit. Noong tinawagan ko siya para sabihin sa kanya na buhay ka, hindi siya naniwala. Sa halip, pinuntahan niya ang abogado, umaasang maiharap ang hatol ng korte sa salarin. Sa kasamaang palad, siya ay nahimiti nang makarating siya sa opisina ng abogado. That aside, Gavin grew up with me, while Zachary, Oliver, Jasper, and Jesse were raised by your mommy overseas and just come back recently. Bago iyon, hindi kami magkakilala. Tim, ang dahilan kung bakit ko sinasabi sa iyo ang lahat ng ito ay para hindi ka magkaroon ng anumang maling akala tungkol sa iyong mommy. Hindi ka lang niya nakalimutan kundi nalungkot din siya nang hindi kanya mahanap. Sa katunayan, napuno siya ng paninisi sa sarili, sakit, at pagsisisi sa lahat ng ito. Ito ay hindi isang kaso na hindi kanya gusto. Kailangan mong malaman na mahal niya kayong lahat. Nang nanatiling nakayuko si Tim, napuno ng awa si Benjamin sa kanya. Tim, hindi naman sa'yo buo ang sakit ni Mommy. Hindi kasi siya nakarecover ng maayos pagkatapos manganak sa inyong anim. Bukod dito, nagkaroon siya ng mga sugat na lalong nagpapahina sa kanyang katawan. Kaya naman, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo, para masama lang ang loob mo sa mami mo, paninigurado ni Benjamin habang ginulo ang buhok. Sa pagkislap ng kanyang mga pilikmata, nagsimulang lumabo ang mga mata ni Tim. Hindi pala ako pinabayaan ni Mommy. Ito ay isang kontrabida na pilit na kinuha sa akin sa halip. Nagpakawala ng singhot, kinuyam ni Tim ang kanyang pantalon gamit ang kanyang mga kamao. Kasunod nito, niyakap siya ni Benjamin at tinapik sa likod. Ako ang bumagsak sa inyong lahat. Kung inimbestigahan ko ng maigi ang bagay noon, hindi sana kayo magdusa. Nakahandusay sa mga bisig ni Benjamin, sinusubukan ni Tim na pigilan ang kanyang mga luha. Gayunpaman, ang paghingi ng tawad ni Benjamin ay nagdulot sa kanya ng higit sa kanyang limitasyon. Sa susunod, paprotektahan talaga namin kayo ni Mommy. Hindi natin hahayaang maulit ang kasaysayan. Buho, hindi mapigil ang humagulgol si Tim. Binigyan ni Benjamin ng puwang si Tim para ilabas ang kanyang mga frustrations habang tinatapik niya ang huli ng may simpatiya sa likod. Sa pakikinig sa matagal ng pinipigilang hikbi ni Benjamin, naramdaman ni Benjamin ang pagdurog ng kanyang puso. Buti na lang at ako ang nagpapaliwanag sa kanya. O kung hindi, si Erisa ay masisira rin gaya niya. Sa wakas, umiyak si Tim sa pagtulog sa mga bisig ni Benjamin. Nang mapansin niyang huminto sa paggalaw si Tim, naisip ni Benjamin na nahimete ang huli sa pag-iyak at mabilis na tinawag si Sean na pumasok. Nang marinig ang galit na sigaw ni Benjamin, biglang pumasok si Sean. Ano ito? Bilis, tingnan kung nahimete siya. Maingat na karga-karga si Tim sa kanyang mga bisig, napakunot ang noo ni Benjamin sa pag-aalala. Matapos hihiga si Tim sa kama para suriin siya, ngumiti si Sean, natutulog lang siya. Natutulog. Kumunat ang noo ni Benjamin habang nakatingin kay Sean nang nagdududa. Niinis naman agad si Sean. Natutulog talaga siya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang kumuha ng isa pang doktor upang kumpirmahin. Kinagat niya ang kanyang mga labi, seryoso niyang pinagmamasdan si Tim. Tulog siya. Ethan, Mr. Graham. Tumingin si Ethan kay Benjamin habang naghihintay ng karagdagang tagubilin. Tumawag ka ng doktor. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ni Benjamin, galit na galit si Sean. Naaliw sa nangyari, pumunta si Ethan para magpa-doktor para lang mapanatag ang isip ni Benjamin. Samantala, si Sean naman ay patuloy na huminga ng malalim sa gilid. Huminahon ka, huminahon ka. Naaalala lang ng lalaking ito na isa akong kahangahangang doktor kapag
Kailangan niya ako, pero dahil masyado lang siyang concern sa mga anak niya, I won't hold it against him. Hanggang sa dumating ang doktor at nakumpirmang tulog na si Tim ay napanatag ang isip ni Benjamin. Kung nagkasakit man siya, siguradong sisisihin ako ni Erisa. Mr. Graham, pagod lang siya. Ang kailangan lang niya ay sapat na tulog para pabitay ng kanyang sarili. Umupo sa tabi ng kama, kinulong ni Benjamin si Tim at pinunasan ang mga luha sa kanyang mga pilikmata. Dahil sa kahinaan niya, parang lalamunan ng kama si Tim. Isa itong tanawin na ikinagulat ni Benjamin. Kailangan talaga natin siyang alagaan. Habang inutusan ni Sean ang doktor na lumabas ng silid, sumunod din siya para pawiin ang sarili niyang bagbog na ego.